Speak. Meetings with Jonathan, her brother, and with Mika. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating Biblical Spirituality Weekly. Nandito po tayo muli sa isa pang bagong edisyon ng ating pagninilay, pagbabahagi, pakikinig, at ang ating magiging nourishment ng ating gabi nito, hindi po yung pagkain pang physical, kundi ang ating pagkain pang espiritual. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, we welcome all of you sa mga nandito sa Zoom meeting.
Ngayon ay mas marami po tayo ng konti, no? 25 participants sa loob. We are admitting many more. Sana po mapuno po yung ating Zoom. At ganun din po, we um, greet you, all of you, sa live po ng ating pong Facebook page, Arcam Ministry ng Biblical Apostolate. Maraming pong salamat din sa inyong pagtugon sa pang-anyaya na sumama at lumapit po tayo sa bukal ng buhay na kung saan po yung salita ng Diyos yan. At bilang pong unang bahagi ng ating gabi ng ating isang oras ng pagninilay, mahigit ng isang oras, ang ating pong pakinggan, isa sa mga pinakamasigasig na apostle ng salita ng Diyos, ah, na magbibigay po sa atin ng summary of last week's reflection. At ito po ay si Sister Celita. Salamat, Sister Lacey. Long time no see. Kanina lang umaga. Magandang gabi po sa lahat. Karangalan ko po na magbigay ng summary ngayong gabi. Ito po yung topic natin noong August 13 para sa August 18 na Gospel. Ito yung John 6:51 to 58. Ito po. Tinry ko pong iksian pero ang ganda po ng mga sinabi ni Father Ado, kaya ito na po yung best ko na kaya kong kasi gusto kong makapture lahat yung sinabi niya, no. Sabi niya, yung primary purpose of the Word of God ay para kausapin tayo ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Pag-ibig ng Diyos ay nasa salita ng pagmamahal. Napaka-sweet po, no? Tapos ito, lahat ay John 6, chapter 6 ay panayam ng tinapay ng buhay. Dugtong-dugtong po daw yon mula nung nakaraang 4 na linggo. Malakas ang salita na tinapay na bumaba sa langit na magbibigay ng buhay, no? Nagbibigay ng buhay. So ito, bakit bumaba si Jesus? So sabi, para magbigay ng buhay, no? So anong klaseng buhay? Yung iba, sabi ni Father Ado, may buhay kahit wala sa kanila si Kristo. Pero ang buhay na tinutukoy ni Jesus ay mula sa langit. Gusto tayong patikman ng buhay sa langit kahit tayo ay nasa lupa pa lamang. So anong buhay sa langit? Ito ay malaya, hindi buhay alipin, no? Ano ang buhay alipin at buhay malaya? May binigay siyang analogy, kaya ito po yung nagpapahaba ng aking summary, no? Sabi niya, yung pagkain at kutsara sa langit at sa impyerno ay pareho lang. 1 metro ang haba ng tangkay nung kutsara. Hindi may pasok sa sariling bibig, no? Ang mga nasa impyerno ay makasarili. Pilit sinusubuan ng sarili, kaya hindi makakain. Yung tangkay ng kutsara ay kayang subuan yung iba. So sa langit sila ay nagsusubuan. Sa mga nasa langit, sila ay lumaya na sa pagkaalipin ng kasalanan. Hindi na makasarili, namamayani ang pag-ibig. Tapos, so nireflect ko yun, no? Parang pwede kong isummarize yun na ang buhay malaya ay kapag ang ating pagmamahal ay nakatuon sa kapwa. Ang buhay alipin ay kapag ang ating pagmamahal ay nakakulong sa ating sarili. No? Tapos itong isa, sabi niya, gaano tayo kamahal, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tapos binigay naman niyang example, yung universe, no? Isang tuldok lang ang daigdig at ang daig sa buong universe. Ang daigdig naman ay may ilang bilyong tao. So bawat isa sa atin ay napakaliit. Sa pananaw ng mundo, invisible nga tayo. Ngunit mayroong Diyos na nakakakita sa atin, nagpapansin, nagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Nakikita ang pinagdaraanan natin. May buhay tayo
Pero mas gusto daw ng Diyos na magbigay ng maganda at higit sa mas gusto pa natin, no? May gusto siyang ibigay sa atin. Ito ay buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain sa aking laman at uminom ng aking dugo. So, na-scandalize yung mga nakikinig, lalo na yung nung sinabi niya, binanggit yung dugo dahil ito ay bawal sa mga Hudyo. Ang dugo ay simbolo ng buhay. Na-scandalize, iba umalis. So, ganon kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gusto niyang ibigay ang kanyang laman at dugo sa sakramento ng Eucharistia. Sinabi rin ni Father Ado na ang sacrament is the invisible sign pertaining to higher spirituality to give grace. So blood and flesh in Jesus, ni Jesus sa krus, ang laman at dugo na sabi niya, nagkawatak-watak. Parang habang dinidescribe niya yun, parang kinikilabutan ako. Paano nadurog ang laman at dumanak ang dugo ni Jesus sa bawat hampas sa kanya, no? Tapos ang Eucharistia ay simbolo ng pagkabayubay ng katawan ni Jesus sa krus, kung saan nagkawasak-wasak nga yung kanyang laman at dumanak ang kanyang dugo para ating kainin at inumin para sa ating buhay na walang hanggan. 'Di ba? Kasi naging sakramento nga ito. Ito yung nagsusustain sa atin to live a holy life. So, ang pag-ibig ng Diyos ay inahalin tulad sa ibong pelikano. Ibibigay ang sariling laman at dugo sa anak na nagugutom. Tinutuka ang sarili para makakuha ng sariling laman para ipakain sa nagugutom na anak. So binanggit ni Father Ado na hindi tayo makalabas noong nagkasala ang ating mga unang magulang. Hindi tayo makalabas sa pagkakasala. Nakalaya lamang tayo nung namatay si Jesus sa krus para bigyan tayo ng divine life at para mag-umpisa muli. Kainin para maging bahagi tayo. Tayo ay magiging bahagi ni Jesus, buhay ng Diyos. Tapos sinabi niya, bakit ang paksa ay pagkain? Tapos nakainin natin at inumin natin, no? Inilustrate na naman ni Father Ado sa pamamagitan ng mineral sa lupa. Kapag ang mineral ay naabsorb ng damo, ang damo ay ang mineral ay nagiging mas mataas na antas ng buhay. So kaya ang mineral nawawala ang identity but assumes a higher level of life in the grass. Tapos yung grass, damo, kakainin ng baka, ito'y mamamatay ulit pero magiging parte ngayon siya ng baka. Na-elevate na naman ang status niya from damo. Ngayon, parte na siya ng baka. So, ang baka naman ay namamatay para kainin natin. So, yung cells ng baka ay nagiging parte sa mga cells ng tao. Dahil dito ay tumataas ang antas ng buhay ng baka. No? So, in the same way, ang pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Jesus sa Eucharistia, tumataas ang antas ng buhay natin dahil binibigay nito ang divine life. Pakikiisa sa atin ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mga alipin. Magaganap ang pagbabago sa atin kapag maranasan natin ang pakikiisa sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay bumaba sa langit dahil gustong makiisa sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Binanggit din ni Father Ado na the Eucharist is the foretaste of heaven. No? Ngayon, bakit pagkain? If we recall na tayo ay naging alipin dahil sa pagkain, sinabi ng Diyos kay Adan,
na pwedeng kainin ng lahat na nasa hardin maliban sa punong kahoy na nagbibigay buhay at punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, nilabag ni Adan at Eva ang Diyos. Wala ring pag-ibig, nawala ang pag-ibig. Okay, hindi sila namatay physically, ngunit ang namatay ay ang kanilang buhay na maka-Diyos. Yung relasyon nila sa Diyos. Nawala rin ang kanilang pag-ibig sa kapwa. So, ang alipin ay makasarili. No? Naging alipin sila ng kasalanan. Iniligtas ang sarili. Kaya pinagtanggol ni Adan ang sarili. No? Sinisipan niya ang Diyos. Dahil sa kanya, binigay niya ang babae na naging sanhi ng pagsuway niya. No? So, in conclusion, sabi ni Father Ado, sana hindi natin isipin, mga Bible apostles, na tayo ang nagbibigay kapag tayo ay nagsisilbi sa simbahan. Kung hindi, tayo ay mapapagod. Isipin natin na siya ang unang nagbibigay ng lakas sa atin. Kapag tinanggap natin muna siya, ang kanyang grasya ay umaapaw. Gaya ng multiplication ng bread, napakaliit lang ng ating kakayahan. Pero ang ibibigay ng Diyos ay umaapaw. 12 baskets natira ang apaw. No? Lahat ng ginagawa natin ay hindi para may makuha sa atin ang Panginoon, ngunit para mayroon siyang maibigay sa atin. So, sabi niya, manatili kayo sa akin, sinabi ni Jesus. Ito ay isang susing magiging isang katawan tayo ni Kristo. Sa Genesis, nilikha si Adan at Eva para maging isang katawan. Ang kasal ay tipan ng pag-ibig. Kaya bumaba ang Diyos para makiisa sa atin. Pinakasalan tayo ng Diyos. Ito ay tipan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. End of sharing. Maraming salamat po, Sister Selly. Ay sana napakagandang pong sharing po ninyo about yung ating last week po na reflection. Ngayon po tayo ay magpo-proceed po sa ating opening prayer. Ang ating wait natin. Sino po si Charles po ang naka-assign. Let's fit ourselves in the loving presence of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord, for today's blessings. Come in us by the Holy Spirit. We offer our minds, hearts, and souls to you, Lord Jesus. Give us knowledge and wisdom that will guide us in our decision in life. May ourselves always choose you first and walk with you to the path that given to us. We are all sinners, Lord God. We do not deserve anything, but your grace is pouring out in our cup, and you always offer your love and compassion to us. Make us humble, O Lord God. Help us to listen and keep your words in us. In the intercession of our Mother, Mama Mary. Amen. Ngayon, sa mga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ating ngayon hingin ang tulong ng banal na Espiritu. Halina, Espiritu Santo, hinahangad
Espiritu Santo. Kinakailangan kita, sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita, sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat. Tayo ngayon ay makinig po sa banal na ebanghelyo. Sister Lilia Bunagan. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakaunawa nito?" Alam ni Jesus na nagbubulag-bulagan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Alam ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang nakakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama." Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, "Kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ngayong ating pagnilayan ang binasa natin sa pamamagitan ng isang awitin. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. Alone is our Him alone is our Stay with us, Lord, our In Him alone is our alone is our Him alone is our Ngayon po, ating bigay po ng atensyon sa ating mga kapatid na mag-share po ng kanilang pagninilay tungkol po sa ating ebanghelyo na pinasa sa gabing ito na magiging pagbasa natin sa susunod na linggo. So, ang una po ina-assign po ay si Sister Christy de la Cruz. Hi, sister. Naririnig po ako. Opo, Pasensya Ate na Christy. may sipon ako, nabasa ako ng ulan kanina. Sige po, no problem. Okay po. Teka lang. Please natin tama. Dulo ng bahay. Yeah. Dun po sa binasa natin konteksto sa Biblia kanina, ang unang naka-strike sa akin dun yung sinasabi ni Jesus na
Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako. Yun yung isang ah, nag na ano sa mind ko yung dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako. Ano yung dahilan? Ganon. So parang binasa ko po yung mga susunod na mga konteksto nito, yung ahead of yung mga salita po sa buhay na walang hanggan. Parang yun confuse yung mga tao. So para sa akin, ah um, dalawang bagay yung pinapakita rito ni Jesus. Yung ibinigay niya sa atin yung dalawang bagay lang po yung ipinakita sa atin din. Yung unang dahilan ay yung ah magkaroon tayo ng buhay. Yung ikalawa, yung kalayaan. Para sa akin po, kasi ever since na nagsaserve ako sa simbahan, siguro nung high school, simulan natin nung high school, ang naging ano ko lang sa buhay bahay, eskwelahan, tsaka simbahan. Nung nag-college ako, bahay, eskwelahan, simbahan ulit. Nung nagkaroon ako ng trabaho, bahay, trabaho, opisina, tapos simbahan ulit. Ang common denominator ko, yung simbahan plus yung bahay. So, marami kami sa amin, sa tulad nga po ng sinasabi ko nung nasa retreat tayo, bata pa lang ako, nagre-retreat pa kami sa St. Michael. Marami kaming retreat master. Ako na lang ang natira. Bakit? Kasi ang tapang ko daw manatili para sa paglilingkod. Hanggang ngayon, nasa service pa rin po ako. Yung iba sa amin, napunta na sa ibang ministeryo, meron nang nag-iglesia ni Cristo, meron nang nag-born again, meron pang, actually, meron sa ni Jehovah eh. Pero ang lagi ko nakakasama ngayon, usually yung born again Christian na kasama ko lagi. Pero, hindi kami nagtatalo-talo ha, pagka nagkakausap kami. Pero, yung katapangan namin, yung katapangan ko, para harapin yung lahat, nandoon pa rin. Pangalawa po, doon sa sinasabi ni Jesus Christ dito na, ano ba, ibig ba ninyong umalis? Actually, may experience po ako na umalis na sa pagsiserve. Bakit? Kasi meron akong time na may sinamahan ako na akala ko pasado ko pero nireject ako. Alam niyo yung rejection, instead na affirmation yung maibigay sa akin, nireject ako. So, ang tendency ko po umalis. Parang nag-isip ako, ayoko na kaya mag-serve kasi hindi naman nakikita yung hirap ko. Ang tagal-tagal kong nag-serve dito. Tapos, yung gusto ko lang na gawin yung gusto ko na dapat yung para sa akin, hindi binigay. Sabi ko, ganito ba yung Diyos? Ay, yung gusto ko mag-serve pero yung ibinigay sa akin, hindi ibinigay sa akin. Pero, may mas malaki palang yon kapalit. So, ngayon, nandito nga po ako, mas malaki pala yung ibinigay sa aking trabaho, no? Sa simbahan, ang laki ng trabaho kong ibinigay. Yan, ang Parish Biblical Apostolic sa dalawang parish. Tapos, meron po akong choir. Tapos, meron pa rin po akong meron, nagbibigay din po ako ng katekismo. Plus, na ang trabaho ko sa opisina, sobra din pong hectic. So, ngayon, ang pakiramdam ko, toxic ako. Sabi ko nga sa Diyos, ano ba ito? Pahirap ba ito o hindi? Pero nga, sabi nga po dun sa Bible, naniniwala nga po ako, meron tayong kalayaang mamili. Piliin yung mabuti, piliin yung makabubuti, piliin yung makapaglingkod. Para sa akin, yung katapangang manatili kay Jesus kapag tumalikod yung iba, mag-stay. Kasi ando dun din po yung biyaya, yung pagiging matapat sa mga aral ni Jesus o yung ang buhay. Para sa akin, ang buhay ay parang serye ng pagpili sa magkakaiba. Yung pagpili na magkakaiba ang kahalagahan. So, iba yung halaga ng trabaho, iba yung halaga ng bahay, at higit sa lahat, iba yung halaga ng paglilingkod sa simbahan. Yung para po sa akin, kailangan manatili para magkaroon ng bunga. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you po, Sister Christy. And we proceed to our second sharer po for this evening, si Brother Archie Mendoza.
Good evening po. Sorry po, hindi ko po mabubuksan po yung camera. Medyo fluctuating po yung connection po namin since umulan nga po kanina. Okay naman, Archie. Sige po. So good evening po. Ako po si RG, wala po sa Guadalupe, Makati. Yung pagninilay ko po ay nandoon po dun sa yung linya na unti-unti na pong umalis yung mga nakapakinig kay Kristo doon nung nagsabi siya na kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo. Alam niyo po, mapalad po ako na makasama po dun sa mga matatanda dito po sa kalye po namin. Ginagawa po namin yung BEC dito po sa kalye po namin. May isa po ako nakilala na matanda. Kaibigan ko na po siya bago pa lang po pumasok. Bago pa po ako pumasok ng school. So medyo bata pa po ako, naging kaibigan ko na po siyang matanda na to. Ngayon dinadalaw ko po siya kasi hindi na po siya makalabas, hindi na po siya makalakad dahil sa tindi po ng karamdaman po niya. Tinatanong ko po siya, kamusta na po kayo? Ano po yung pinagkakaabalahan niyo po ngayon? Sabi niya po sa akin, eto, nagdarasal na lang, gigising ako sa umaga, sasali ako sa Zoom ng Leg of Eucharistic Guardians para magdasal, magro-rosary. Pagpatak ng 12:00 ng tanghali, mag-e-examen. Pagdating ng hapon, magro-rosary ulit ako, tas magcha-chaplet. Gigising ako ng 12:00 ng gabi para magsimba, tapos merong Eucharistic adoration doon. Para kasi sa akin, wala na akong ginagawa eh. So parang inaalay ko na yung buong buhay ko sa Diyos. Alam niyo po, itong kausap ko po na to, dati po siyang BEC leader. Natigil po yung BEC po namin dahil sa pandemic. Tapos ngayon, sinusubukan po naming buhayin. Pero na-challenge lang po siya kasi wala na pong halos sumasama. Wala na pong gustong bumalik sa pagbi-BEC. Tapos tinanong ko po siya, tutuloy pa po ba natin yung BEC? Ngayon pong hindi na po kayo makagalaw, hindi na po kayo makalakad. Sabi niya, wala na rin naman akong magagawa kasi ito na rin naman yung hinahanda ko yung pagpunta sa kabilang buhay. Kahit marami na yung nawala sa atin, medyo tinamad na o kaya marami ng pinagkakaabalahan sa buhay, dapat tuloy pa rin tayo kasi wala naman tayong ibang pupuntahan kapag nag-iisa na lang tayo Andyan lang din naman yung Diyos para sa atin. So yung sinabi po niya na yun, tumama po yun sa akin na tama, oo nga no, wala naman tayong ibang makakapitan kapag medyo mahirap ng sumunod sa Diyos. Kapag tinatanong na tayo, kapag binabagabag na tayo ng samot-saring problema na merong pinasusugal ang Diyos. At yun nga po yung nakita ko sa gospel po ngayon. Wala namang ibang pupuntahan. Actually, favorite verse ko po yung sinabi ni Peter Lord, to whom shall we go? You have the words of everlasting life. Wala namang kaming ibang pupuntahan kasi ikaw na yan Maghahanap pa ba kami ng ibang kasiyahan kung nasa iyo na yung kasiyahan na magtatanggal hindi lang sa mundong ito kundi hanggang sa kabila. So yun po yung reflection ko po sa gabing ito. Thank you po. Maraming salamat, Archie. At ngayon, we'll proceed to listen attentively sa ating phone director, si Father Ado Saclolo, na magbabahagi ang kanyang exposition tungkol po sa gospel. Salamat po mga kapatid na nagbahagi, mga kapatid natin dito sa Zoom, mga Bible Apostles, sa mga Bible Coordinators, gayon din yung mga nasa Facebook Live na mga kapatid natin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang probinsya. Maraming salamat sapagkat tayo ay binibigyan ng Diyos ng panahon upang pagnilayan yung mga salita na nagbibigay buhay sa atin.
Ito pong linggo na ito yung ika-21 linggo, no, ng pangkaraniwang panahon. At ngayon po ay tayo ay ano na, yung matatapos na rito sa Ebanghelyo ni San Juan. 5 linggo po natin siyang pinakinggan, no? Okay. Ngayon po itong Ebanghelyong pinahayag natin, ito yung parang summary, no? O pwede nating sabihin na exclamation point ng lahat ng sinabi ni Jesucristo, no? Kaya nga sa simula, no, dito sa ebanghelyo natin, sabi ng mga tao, no, ito ay mabigat na salita, mahirap matanggap, no? Mabigat na salita, mahirap matanggap. Totoo, minsan ang salita ng Diyos ay mabigat at mahirap matanggap. Kasi totoo, ang katotohanan ay masakit minsan. No, sabi nga sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, sa chapter 6, kapag basahin ninyo, sabi ron, the sword of the Spirit is the word of God. No? Ang espada raw ng Espiritu Santo ay ang salita ng Diyos. At ang espada ay masakit. Sabi naman sa sulat sa mga Hebreyo, ito ay tumatagos sa pagitan ng kaluluwa at espiritu. Ibig sabihin, pumapasok ito sa kaibuturan ng tao. Na alam niya yung sitwasyon ng tao at alam niya kung paano papasok sa tao. At kung titignan natin, ang espada ay parang alam natin yung mga doktor, no, para itong meron silang scalpel, no? Pumapasok sa loob ng katawan ng tao para alisin yung hindi naman dapat nandun. Yung mga tumor, yung mga cancer, kaya nga may mga operasyon. At ito ang salita ng Diyos. Kaya nga totoo, minsan masakit, no? Kaya mahirap tanggapin. Kaya nga maraming pagtuturo ng simbahan, halimbawa, ang mahirap tanggapin ng mga tao, no? Halimbawa, isa sa pagtuturo yung mahalin mo ang iyong kaaway. Minsan ayaw itong pakinggan ng tao. Dapat pagigantihan ko yung aking kaaway. Kasi masama yung ginawa niya sa akin. Pero sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Ipagdasal mo yung umuusig sa iyo. At ito ay mabigat. Ito ay hindi madali, no? Mahirap tanggapin. Lalo pa nga kapag dumako na yung salita ng Diyos o yung pagtuturo ng simbahan sa mga pang-araw-araw na buhay ng tao. Halimbawa, kapag sinabi na hindi kayo dapat maghiwalay. Ang dalawang ikinasal ay magsasama habang buhay. At ngayon sa daigdig, mahirap tanggapin ito, di ba? Kaya nga merong mga bill of divorce, mainit na usapan ngayon. Pero sa likod na itong mga bill of divorce, halimbawa, ay itong nangyayari mabigat at mahirap tanggapin. Halimbawa, sinasabi, sagrado ang buhay, banal ang buhay. Huwag kayong magpalaglag, huwag niyong patayin ang mga sanggol sa inyong sinapupunan. Mahirap itong tanggapin, lalo ng mga feminist. Yung mga feminist sinasabi nila, katawan ko to, buhay ko to. At ako ang magdidesisyon. No, makikita natin maraming mga salita, no, sa simbahan, sa ebanghelyo na mahirap tanggapin ng tao. Huwag kayong magnanakaw. No? At itong pagnanakaw ay iba't ibang uri ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa simula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa. Pwedeng isang tabi ito. No? May mga marami pang sinabi si Jesucristo at alam na natin ito. Hindi palaging madali ang katotohanan. Kaya nga ito rin yung naranasan nitong mga tao na nasa harapan ni Jesucristo. Nung sinabi niyang, ang laman ko ay kainin ninyo, ibibigay ko ang aking laman. Ang dugo ko ay inumin ninyo, ibibigay ko ang aking dugo. At alam natin, ito ay Eucharistia. Pero yung Eucharistia ay anamnesis, no? Alam natin yung salitang anamnesis, yung pag-alaala. Pero yung pag-alaala, hindi para bumalik tayo sa nakaraan. Yung anamnesis, zikaron sa salitang Hebreyo, ay pagsasangayon nung nangyari noon. Kung anong nangyari sa huling hapunan, at lalong higit yung nangyari sa krus ay nangyayari sa tuwing nagdiriwang tayo ng Eucharistia. Kaya nga, yung sinasabi ni Jesucristo ay patungkol sa krus. At mahirap tanggapin ang krus. Sapagkat ang krus, ang ibig sabihin nito, yung nagmamahal ay mawawasak para sa kanyang minamahal. At ayaw ito ng tao. Ayaw ito ng tao. Kasi para sa tao, mas mahalaga ang aking sarili kaysa sa iba. Ito nga yung summary, no, ni Sister Celi, no, na yung buhay ko ang mas mahalaga. Pero ang krus, tandaan natin, ay simbolo ng totoo at dakilang pag-ibig.
Dahil ang totoong pag-ibig ay namamatay sa sarili para magbigay ng buhay sa iba. Kaya nga, iskandalo ito sa mga Hudyo kasi mga Hudyo yung nakikinig dito. Hindi nila matanggap na yung Diyos na makapangyarihan, sabi ni Jesucristo, ako'y galing sa langit, ibig sabihin siya ay Diyos, ay magiging maliit, magiging katulad ng kriminal sa krus. At dito sa kanyang panayam, magiging pagkain. Iskandalo ito, dapat makapangyarihan ka. Dapat hindi ka magiging maliit tulad ng pagkain. Hindi dapat ganyan ng Diyos. Iba ang pagkakilala namin sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang wasakin yung kanyang mga kaaway. Kaya niyang patayin yung mga makasalanan. Kaya niyang parusahan yung marurumi. Pero parang sinasabi mo sa akin, yung Diyos ang mamamatay para sa mga makasalanan. Yung Diyos ang magdadanak ng dugo para malinisan yung mga marurumi. Parang binaligtad ni Jesus yung kanilang kaisipan. At totoo naman, si Jesucristo ay naging pagkain. Kasi tandaan natin, lahat ng pagkain, kakatapos lang siguro maghapunan ng iba, lahat ng kinain nyo dyan, bigas na naging kanin, isda, no? Baboy, kahit gulay, lahat ng hinatag natin, no? Nilatag natin sa pagkainan kanina, lahat ng iyan ay namatay para sa atin. Para bigyan tayo ng buhay. Ito ang daigdig. Kailangan may mamatay para mabuhay. Kaya nga si Jesucristo, inahilin tulad niya yung sarili niya sa pagkain. Maliit, ilalatag sa isang hapag, mamamatay para buhayin. At napakaganda ng Eucharistia kung iisipin natin. Sa tuwing nag-Eucharistia tayo, parang sinasabi ng Panginoon, ito yung dakilang pag-ibig ko sa iyo. Paulit-ulit akong mamamatay para bigyan ka ng buhay. Kaya nga, hindi ito matanggap ng mga Hudyo. Kasi ang gusto nila ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na lilipunin lahat ng kasamaan. Pero itong si Jesucristo na isang Diyos, ang ipinapakilala niya, ako ang mawawasak, ako ang malilipol para sa masama. At tandaan natin, ang prinsipyo ng Kristyanismo ay ito. At ito ang prinsipyo ni Jesus. Mahalin ang makasalanan, kamuhian ang kasalanan. Kaya nga para palayain ni Jesucristo ang tao sa kasalanan, siya na ang kumuha ng kasalanan sa kanyang sarili. Kaya yung pinag-uusapan nating krus, kaya nagkawasak-wasak si Jesucristo ron, kaya duguan, kasi ayun ang totoong larawan natin. Dahil sa kasalanan tayo ay wasak-wasak, gulong-gulo ang isip, wasak ang buhay, wasak ang pamilya, wasak ang mga relasyon, wasak ang damdamin. Sugatan, kaya napakaraming lihim na pagdurugo. Ang dugo ay simbolo ng buhay. Tumatagas yung dugo palabas, ibig sabihin nawawalan tayo ng buhay. Maring umingiti tayo sa harap ng ibang tao, pero lumuluha yung ating puso. Maring nasa gitna tayo ng napakaraming tao, kasama natin sa simbahan, sa trabaho, sa pamilya, pero tayo ay nag-iisa. Maring araw-araw gusto nating ipakita nating tayo ay malakas, pero tayo ay nanghihina. Gusto nating i-project, no? O ipaalam na tayo ay malinis pero alam natin ang ating karumihan. Mga lihim na larawan ng bawat isa. Lihim na imahin ng bawat isa. Hindi natin mailantad. Kasi kapag inilabas natin yung totoong tayo, ang iniisip natin baka hindi na tayo mahalin. Baka hindi na tayo tanggapin. Kaya nga ang mga tao parang yung mga Pariseyo, mga nityong puting-puti, pero puno ng mga buto ng patay na tao sa loob. At hindi ko sinasabing kayo lang o yung mga ibang tao, kasama ako ron. Kasama tayong lahat dun. Kaya nga, para ipakita ng langit ng Diyos na kilalang kilala tayo ng Panginoon at mahal niya pa rin tayo, nahihirapan tayong ilantad yung totoo nating larawan. Si Jesucristo na yung naglantad doon sa krus. Yung totoong larawan ng bawat isa. Isang wasak na tao, isang duguang tao, isang taong nawalan ng buhay. Kinuha ni Jesucristo yung kalagayan ng bawat isa. Kaya nga ito'y napakaganda, napakalalim na pag-ibig. No? At ito ang iskandalo ng mga Hudyo. Hindi nila ito matanggap. No? Sabi nga ni San Pablo, kung hawak ninyo yung mga Bible ninyo, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23, sabi ni San Pablo, isa lang ang aming ipinapahayag.
Si Jesucristo at si Jesucristong nakapako sa krus. Biruin mo, ito lang yung pinapahayag, wala ng iba pa. Ang mga apostol ay hindi nagpapahayag ng mga joke, magpapatawa, no, para magising yung tao. Hindi nila gawain yun. Minsan parang kailangan natin palabnawin yung salita. No, kailangan natin magpatawa para ma-accept tayo, tanggapin tayo ng ibang tao. Pero si San Pablo sabi niya, isa lang ang aming pinapahayag. Si Jesucristo at si Jesucristong nakapako sa krus. Iskandalo sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Bakit iskandalo sa mga Hudyo? Kasi ang nakapako sa krus ay kriminal, isang taong marumi. Ngayon sinasabi ni Jesucristo, ako ang Diyos, ako ang Mesiyas, at ako yung mapapako sa krus. Hindi ito matanggap ng mga Hudyo. Hindi pwede na ang Diyos na malinis ay magiging marumi. Na ang Diyos ay na malakas ay magiging mahina. Na ang Diyos na buong buo ay madudurog. Na ang Diyos na may buhay na walang hanggan ay mamamatay. Hindi ito matanggap ng mga Hudyo. Pero kailangan gawin ni Jesucristo yun dahil sa pag-ibig. Hindi nila ito matanggap, yung ganitong uri ng pag-ibig. Kahangalan sa mga Hentil. Ang mga Hentil, ito yung mga Griego, yung mga Romano. At alam natin yung mga Diyos nila, sa Olympus, di ba? Sila Zeus, sila Poseidon, no? Sino pa yung mga Diyos sa Greek mythology, mga makapangyarihan. At kailanman ang mga Diyos na makapangyarihan ay hindi magpapalipol sa tao. At ayaw nilang maging tao. Ito ang mga Diyos ng mga Hentil. Pero itong Diyos na ito ay naging tao. At nagpalipol siya sa mga tao. Ipinako siya sa krus, pinahirapan. At ito ang iskandalo. Kaya mabigat na salita. At ito'y mabigat na salita rin sa atin kasi kung tayo ay magiging kabahagi ni Kristo, ganitong pag-ibig yung inaantay sa atin. Ang totoong Kristiyano ay inaanyayahan sa ganitong pag-ibig. Isang pag-ibig na namamatay sa sarili para ibigay yung buhay sa iba. Mabigat na salita ito. Ibig sabihin, mawawalan tayo ng sariling oras. Mawawalan tayo ng sariling lakas. Mawawalan tayo ng buhay dahil binibigay natin yung buhay natin sa iba. No? Mahirap ito. Pero sabi ni Jesucristo, kung ito lang ay hindi nyo maunawaan, paano pa? Yung sumunod na bersikulo, kapag nakita ninyo yung bumaba mula sa kalangitan ay papanik mulis mula sa kalangitan. Mas mahirap ninyo itong maunawaan at matanggap. Kung yung sinasabi kong dakila at totoong pag-ibig ay hindi nyo maunawaan, paano ba kapag nakita ninyo yung bumaba at ako iyon, sabi ni Jesucristo, ay papanik sa kalangitan? At totoo, no, pag binasa natin halimbawa yung Ebanghelyo ni San Lucas chapter 24 verse 51, nakita nila si Jesucristo ascended into heaven, umakyat sa langit. Sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 20 verse 17, sabi ni Jesucristo kay Magdalena, noli me tangere, wag mo akong kapitan sapagkat ako ay babalik pa sa aking Ama. Babalik pa sa aking Ama. At sa John chapter 1 verse 51, ito yung sinabi ni Jesucristo kay Natanael. Nung sinabi niya kay Natanael, no? Dahil si Natanael ay nagulat, sabi niya, paano mo nalaman nasa ilalim ako ng punong igos? Sabi ni Jesucristo, hindi lang yan ang makikita mo. Makikita mo ang langit na bukas, bumababa at namamanik-manaog ang mga anghel sa pamamagitan ng anak ng tao. So ito yung sinasabi ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng kalangitan, kaya bumaba si Jesucristo at ipinako sa krus. At bago siya bumalik sa kalangitan, kailangan siyang dumaan sa krus, mamatay at muling mabuhay. Bago siya pumakyat sa langit. Mahirap din itong tanggapin. Kasi minsan maraming tao na nasa simbahan, no, siguro, ito rin yung paniwala ng marami sa atin, na kapag naglilingkod na tayo sa Diyos, nasa simbahan tayo, Biblical Apostolate, BEC, Lector Commentator, dapat wala ng problema. Dapat wala nang nagkakasakit sa pamilya ko. Dapat wala nang away-away. Dapat marami na akong pera. Ito ang pananaw ng iba. Kapag ka naglingkod na tayo sa simbahan, kapag sumunod tayo kay Jesucristo, dapat walang krus. Wala nang problema. At maling kaisipan iyon. Sinasabi ko na sa atin ngayong lahat, maling kaisipan iyon. Kasi bago pumanik sa kaluwalhatian, ang isang tao para sumunod kay Jesucristo, lahat ay dadaan sa krus. At lahat tayo mga minamahal na kapatid ay papasok sa krus. Hindi ko alam kung anong krus na meron kayo ngayon. Pero sigurado lahat tayo ay mayroong krus.
Sabi nga ni Jesucristo, gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang isang Kristiyano na ayaw ng krus, itinatapon yung kanyang krus o akala niya ay wala siyang krus, hindi siya Kristiyano. Malinaw, ang tagasunod ni Jesucristo may pinapasa na krus. At ano ba ang krus? Ang krus, ito yung kalagayan, sitwasyon, lugar, pangyayari sa ating buhay na mamamatay tayo para ibigay yung buhay sa iba. Dahil tayo ay umiibig. Maaring ikaw ay isang ama, ang krus mo ay gumising araw-araw, kahit pagod ka, kahit masama yung katawan, mamamatay sa sarili, magtatrabaho para bigyan ng kinabukasan ang mga anak, magdala ng pagkain sa tahanan. Maaari naman tayo mga Bible apostles, no? Minsan gusto na nating magpahinga, pagod na tayo sa buong maghapon, pero sa gabi may mga gawain tayo. Ayun ang krus natin. Mamamatay tayo sa ating sarili. Mamamatay tayo ron sa kapahingahang gusto na sana natin para ibigay yung buhay natin. Tayo ang nakakaalam ng krus ng bawat isa. Yung mga anak, yung mga estudyante, minsan gusto mo nang mag-enjoy, sumama sa barkada, mag-chill. 'Di ba? Gusto mo na lang mag-Facebook, makipag-chat. Pero ang krus ng estudyante ay umupo sa kanyang upuan, sa harapan ng langmesa, buksan ng mga libro, gumawa ng paperworks, gumalang sa mga magulang, sumunod. Lahat tayo ay may krus. Panawagan ni Jesucristo upang tayo ay mamatay habang ibinibigay ang buhay sa iba. No, kaya nga, hindi ito matanggap ng marami. Pero sabi ni Jesucristo, isa lamang talaga ang daan papunta sa kalangitan. No? Dadaan tayo sa krus. Ang ibig sabihin, tayo ay papadaanin sa isang kalagayan upang ipakita natin kung meron tayong pag-ibig, yung totoong pag-ibig na kaya nating mamatay sa sarili para bigyan ng buhay ang iba. Sabi nga ni St. John of the Cross, when everything is said and done, all of us will be judged by love. Ayun lang naman. Kapag natapos na ang lahat, sa huling paghuhukom, lahat tayo ay susukatin lang sa pag-ibig. Anong pag-ibig? Itong pinag-uusapan nating pag-ibig. At sinabi ni Jesucristo, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay. Ang laman ay walang maibibigay. Kaya nga sabi ni Jesucristo, ang sinasabi ko sa inyo ay ang mga salita ng Espiritu at sila ay buhay. Ngayon, ang pinag-uusapan dito ni San Pablo, ni Jesucristo, ay dalawang uri ng tao. Isang taong nabubuhay sa Espiritu at isang taong nabubuhay sa laman. Yung mga hindi makatanggap ng mabigat na salita ng totoong pag-ibig at dakilang pag-ibig. Ang pag-ibig ng krus, dahil hindi sila nabubuhay sa Espiritu. Sila ay nabubuhay sa laman. At maganda yung summary ni Sister Selly, di ba? Ang nabubuhay sa laman, wala siyang iisiping iba. Sarili niya lamang kapakanan, sarili niyang kaginhawahan, sariling kaligayahan. Hindi niya kayang mamatay sa iba. Pero sabi rito ni San Pablo, no? Pag binasa ninyo sulat sa mga taga-Galacia, chapter 6 verse 8, kapag nagtanim ka sa laman, ang aanihin mo ay pagkabulok. Kapag ka nagtanim ka sa Espiritu, ang aanihin mo ay ang Espiritu na magbibigay ng buhay na walang hanggan. So dalawang uri ng tao, nagtatanim sa laman o nabubuhay lang sa sariling laman, sa sariling kaligayahan, sa sariling kaisipan. O isang taong nabubuhay sa Espiritu. At yung nabubuhay sa Espiritu, sabi rito ni San Pablo sa mga sulat sa mga taga-Romano, pag binasa ninyo, chapter 8, verses 10 to 17, ang nabubuhay sa Espiritu ay kayang tawagin ng Diyos na Ama. At nagiging katulad siya ni Jesucristo, anak ng Diyos, tagapagmana ng Diyos. At siya ay may buhay na walang hanggan. At napakaganda nito. Yung taong nabubuhay sa laman ay nabubulok. Ibig sabihin, patay. Kasi ang nabubulok lang ay yung patay. At yung taong patay ay hindi pwedeng magbigay ng buhay. Sabi ni St. Thomas Aquinas, you cannot give what you do not have. Kung walang buhay ang tao, hindi siya makapagbibigay ng buhay. Pero sabi rito ni Jesucristo, kapag meron tayong buhay na walang hanggan dahil sa Espiritu Santo, walang hanggang buhay. Dito pa lang sa mundo, pwede na tayong magkaroon ng walang hanggang buhay. Ang ibig sabihin ng walang hanggang buhay, kahit na ibigay natin yung buhay natin sa iba, hindi mauubos. Ito ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan.
hindi mauubos. Naalala ko nung bata ako, makulit ako kasi nung bata ako. Kaya pagka summer, pinapauwi ko sa Bulacan. Kasama ko yung lolo ko doon sa bundok. Doon, ano pa nung unang panahon pa, walang tubig. No, meron doon bukal. Yung bukal talagang umaagos lang yung tubig, doon ako nag-iigib. Nung sumunod na balik ko, medyo ano na sila, na-develop. Yung bukal, ginawa na ng poso. Pero libre pa rin, poso. At yung may-ari ng lugar, open siya sa lahat. Open siya sa lahat. Lahat ng nauuhaw, lahat ng gustong kumuha ng tubig, panglaba, pangluto, pangligo, kumuha lang kayo dyan. Walang bayad. Kasi yung tubig niya ay hindi nauubos. Ang problema, nung naging subdivision na yung lugar, nagpakabit na sila nung linya sa Nawasa pa nung unang panahon at tinakpan na yung bukal. Anong nangyari? Yung mga tao sa paligid pumupunta sa bahay niya para manghingi ng tubig at ayaw niya nang magbigay. Kasi nagbabayad na siya. At kapag nagbabayad na siya, nag-i-stack na siya ng tubig sa sarili niyang tangke, no, galing sa Nawasa. At kapag pinamigay niya, mauubusan siya. Kaya naging madamot siya. Yung mga dati niyang kaibigan, naging kaaway niya. So, bakit ko kinukwento ito? Kasi ito yung pinag-uusapan natin. Yung taong may Espiritu Santo ay may buhay na walang hanggan. Kaya niyang magbigay ng magbigay katulad ng bukal na hindi na uubusan ng tubig. Pero kapag yung tao ay nabuhay sa laman, yung tubig niya ay isang maliit na tangke lang, ayaw niya nang ibigay. Kasi kapag binigay niya, mauubos at mawawalan. So dalawang uri ng tao. Yung isang uri ng tao ay may espiritu dahil may buhay siya ng Diyos. Yung isang uri ng tao ay walang espiritu na bubuhay sa laman kasi yung buhay niya ay hindi nakaugnay sa Diyos. No? Kaya nga ito yung pinag-uusapan ngayon dito. Mahirap tanggapin ito. Parang yung mga tao rito sumusunod kay Jesucristo, mga nakikinig sa Kanya, iiwan ko yung sarili kong kaligayahan. Iiwan ko yung sarili kong buhay. Nakaplano na eh. At mamamatay ako para magbigay ng buhay sa iba. Hindi pwede. Marami nang umalis. Kaya nga sabi ni Jesucristo, di ba? Hindi ka makakasunod sa akin hanggat hindi mo iniiwan o kinamumuhian ng iyong ama, ina, mga kapatid, asawa, mga anak, maging ang iyong sariling buhay. Hindi ka makakasunod sa akin. Mabigat na salita. Kaya yung iba, ayokong sumunod sa iyo. Mas gusto ko yung sarili kong buhay. Ayokong mag-biblical spirituality kasi iinom kami ng Red Horse nung kaibigan ko. Turuin mo, ayoko mag-biblical spirituality kasi mas masarap manood ng Batang Quiapo ba ngayon? Hindi ko alam mo oras yung Batang Quiapo. Ayoko. Pero dalawang uri ng usapan, dalawang uri ng tao. Ayaw nila. Pero sinabi ni Jesucristo, ang iba sa inyo ay ayaw manampalataya. Sabi rito sa Ebanghelyo, dahil alam na ni Jesucristo kung sino yung magtatatwa, magtataksil sa kanya sa simula pa lang. No? Kaya nga sinabi niya, walang makalalapit sa akin hanggat hindi siya binibigyan ng regalo ng Ama na lumapit sa akin. Ibig sabihin, maraming sumusunod kay Jesucristo. Maaring marami tayo ngayong gabi. Pero alam niya kung sino yung magtatatwa at yung hindi nananampalataya. Nakakatakot ito. Dahil dito sa mga nakikinig dito, dalawang tao ang mahalaga, si Judas at si Pedro. Alam na ni Jesucristo na itatakwil siya, pagkakanulo siya ni Judas. Pero si Judas ay patuloy niyang minamahal. Si Pedro naman ay isang taong hindi kilala ang kanyang sarili. Di ba naaalala ninyo? Nung naguhuling hapunan na, si Pedro hindi niya kilala sa kanyang sarili. Nung kinukwento na ni Jesucristo na siya ay mamamatay, sabi ni Pedro, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Hindi kilala ni Pedro ang kanyang sarili. Kasi sa harapan ng krus, nung dinakip na si Jesucristo, si Pedro ay itinatwa si Jesus ng 3 ulit. At maaring ito tayo. Akala natin kaya nating sumunod. Dahil akala natin kilala natin ang ating mga sarili. Pero ang totoong nakakakilala sa atin ay si Jesucristo. Kaya nung nagtatwa si Pedro, isang bahagi ng Ebanghelyo napakaganda.
pagtingin niya kay Jesus ay nakatingin din sa kanya. Pero ang tingin ni Jesus ay tingin ng pag-ibig. At si Pedro ay naniwala sa awa ng Diyos. Umiyak siya at nagsisi. Si Judas, hindi niya matanggap na nakagawa siya ng masama. So, si Pedro ay simbolo ng kababaang loob. Totoo, nagtatatwa tayo. Totoo, hindi tayo malakas, tayo ay marupok. Totoo, minsan nag-aandap-andap yung ating pananampalataya. Pero nakatingin sa atin si Jesus, punong-puno ng pag-ibig. At tayo inaanyayahang lumuha at magsisi. Kaya si Pedro ay nakaligtas. Sabi nga rito ni Jesucristo, huwag kang mag-alala, Pedro. No? Sabi ni Jesucristo, huwag kang mag-alala, Pedro. No? Kapag ka natapos na ang lahat, sasalain kayo katulad ng mga trigo, pero ipapanalangin kita. Ito yung Luke chapter 22, verse 31 to 32. Sabi niya, papanalangin kita, Simon, upang ang iyong pananampalataya ay hindi na manghina. Kapag ikaw ay nakarecover, sabi niya, dito sa pagbagsak na ito, ipapanalangin kita. At kapag ikaw ay lumakas muli sa pananampalataya, ang gawain mo ay palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Anong ibig sabihin? Ito yung gawain ng simbahan. Palakasin yung mga kapatid na nanghina, ngunit papatawarin. Si Judas, hindi niya matanggap na mahina siya. Hindi niya matanggap na nalantad yung kanyang kasalanan. At hindi niya hinintay yung kapatawaran ng Diyos. No? Kaya nga, dahil dito marami ang umalis, no? Na iskandalo sila. Kasi sa harapan netong sinasabi ni Jesucristo, kailangan magdesisyon ng tao. At ang desisyon ng tao ay dahil tayo ay malaya. Ihaharap sa atin ni Jesucristo yung katotohanan, pero tayo pa rin ang mamimili. Tayo pa rin ang mamimili. Yung salitang crisis, di ba yung crisis, yung crisis, ang totoong kahulugan ito is to decide. Para kang nasa sangandaan at mamimili ka kung ano ang daan. At yung iba, ayaw nilang sundin yung daan ni Jesucristo. Ayaw nila ng krus, ayaw nila ng pagkamatay sa sarili. Kaya sinabi ni Jesucristo doon sa mga mas malalapit sa kanya, kayo, iiwan nyo rin ba ako? Sabi rito ni Pedro, Panginoon, saan naman ako kami pupunta? Sa iyo lang nanggagaling ang salita ng buhay na walang hanggan. At naniniwala kami na ikaw ang anak ng Diyos. No? Ikaw ang banal, ang kaisa-isang banal na anak ng Diyos. At napakaganda nito. Para sa atin ngayong gabi, pwede nating sabihin ito, Panginoon, saan pa kami pupunta? Sa iyo lang kami nakakakuha ng buhay. Tinikman na namin ang lahat. Sinubukan na namin humanap ng buhay sa relasyon, sa katanyagan, sa trabaho, sa pera, no, sa daigdig, sa mga material na bagay, sa pagpapalakas ng katawan. Sinubukan na namin kumuha ng buhay diyan. Pero umuuwi kaming walang buhay. Natikman na namin lahat 'yan. Ayaw na namin. Gusto na namin yung totoong buhay, no? Hindi masama magtrabaho, magkaroon ng relasyon, mag-aral. Pero tandaan natin ito sinasabi rito sa Ebanghelyo. Pero hindi sila ang magbibigay ng totoong buhay. No? Kaya nga naalala natin, di ba, sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 5, buong magdamag, naghagis ng lambat sila Pedro, wala silang nakuha. Umuwi silang bigo. Pero sabi ni Jesucristo, ihagis niyo yung lambat doon sa lugar na ituturo ko. At nakahuli sila ng marami. Hagis tayo ng hagis ng lambat, nakakaubos ng lakas, nakakaubos ng oras, pero wala tayong uwing buhay. Pero sabi ngayon ng Panginoon, ihagis niyo yung lambat kung saan ituturo ko. Duk in altum, doon sa mas malalim. At yung salita na yon, ibig sabihin, ihagis niyo yung lambat sa mas malalim na ugnayan sa akin. No? Kaya nga marami pa tayong pwedeng sabihin dito. Ang mahaba pa nga itong ipinrepair ko. Kaso lang yung iba, nakikita ko nakapikit na, pinatay na yung video. No? Kaya baka bago pa kayo makatulog, siguro tatapusin ko na ito ngayon. No? Pero napakagandang salita para sa atin lahat. Krisis, nasa sangang daan. Tayo ay magdidesisyon. Sabi nga ni Sister Christy kanina, tayo magdidesisyon. Susunod ba tayo sa Diyos o sa sariling kalooban? Susunod tayo sa kalangitan o sa panawagan ng mundo? Mabubuhay tayo sa laman o mabubuhay tayo sa espiritu? At ngayong gabi, tayo ay mga taong malaya. Nilikha tayo ng Diyos malaya. Ngayon ay humingi tayo ng tulong sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo kami na ikaw ang aming piliin. Sige po. Ngayon po tayo ay pupunta sa pananalangin.
Yung mga kapatid, no, na nais manalangin ay naanyayahan po kayong mag-unmute, no, at banggitin ang inyong mga panalangin. Panginoon, dalangin po ninyo at patatagin, palakasin ang panampalataya ng bawat pamilya. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tulungan mo po kami na laging bumili ng tama ang inyong kalooban. Na laging po kami mapaprioritize ang inyong kalooban, hindi po ang aming kalooban. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, gabayan niyo kami sa aming araw-araw na pamumuhay dito sa mundo. Tulungan niyo po kami na abuti ng mga desisyon na ibinahagi niyo sa amin. Ang mga planong ibinigay niyo po sa amin. Panginoon, dinggin niyo po kami. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, naway maibahagi namin sa aming kapwa kung paano namin tinanggap si Jesus at ang kanyang mga katuruan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din ang mga panalangin nakatago sa aming mga kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo na sa panalangin itinuro ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sige po, sister. Yes po, at maraming salamat po Father Ado at sa lahat. Ngayon po tayo po ay makinig po ng mga announcements. Wala naman po masyadong announcement, just to let you know that kaninang umaga na humabol po kami humahabol po kami sa mga pari para sila ay matanggap ng mga sulat, pero hindi po literally na humahabol, no. Maraming pong mga pari na binigyan po namin ng sulat, informing them sa mga susunod na mga programa sa ating pong Ministry on Biblical Apostolate. May mga parokya na hindi pa namin na ipadala o na ibigay po yung sulat na ito, na ipopost din ko po ito sa inyo sa ating group chat para malaman nyo kung ano pong nilalaman ng sulat. So, you know, ano po yung sinabi po namin din sa mga pari inyo. At ang laman po doon ay yung dalawang mahalagang bagay. Una, tungkol po sa planning natin sa September 13 to 15 sa St. Michael Retreat House. As of now, ang core group at ilang pong mga parokya ang confirm na mag-a-attend. So, I only have 27 attendees as of now, including Father Ado, Tere, Tita Celi, and me. At yung iba po mga sa core group. Pero kailangan po namin ng bawat parokya sana may padala po ang inyong isang representative lamang. Ang solidarity fee is only 1,200 for 3 days stay or 2 days and a half sa St. Michael Retreat House, Antipolo City. This is for our annual planning. Only one person per parish. And then, for September, ang ating pong formation will be our entry program sa September 21st, and the venue will be announced po sa susunod po na meeting. So, dito po sa entry program, lahat po ay inayahan na umattend.
na-explain po namin sa ating meeting, no? Bakit po kailangan natin pumasok po tayo sa entry program. Yun lang po mga kapatid. Maraming salamat po. Father Ado, meron po idadagdag po kayo. Sige po. Yung entry program po natin kasi meron tayong mga misyon na gagawin, no, sa mga parokya. Ito nga yung mandato ni Cardinal sa atin dahil magkakaroon tayo ng mga house to house sa mga condominiums. Kailangan po natin ng numbers. Mahirapan po tayo kung kakaunti po tayo, no? Pero at least sana siguro mga 6, 8 tayo, no, para magawa ito. Kaya nga yung entry program, una sa lahat ay para sa mga parokyang wala pang biblical apostolate, pagbubukas sila dahil atin sila ng entry program. Pero yung mga parokya naman na meron ng biblical apostolate pero kakaunti pa lang, o yung iba ay hindi nakaka-attend ng formation, para malaman nila yung gagawin natin, isama nyo po sa ating entry program. No? Mahalaga po yun. No? Okay? Sa atin naman po na palaging uma-attend, no? Nandito tayo palagi. Ano rin ito, panahon ng refresh, magpagre-refresh, no? Para mapanariwa muli yung ating pagtanggap nitong misyon, no? Ng Biblical Apostolate. Kaya pa, sana po mag-imbita na po tayo, no? Sa mga nakikita ninyong tinatawagan ng Diyos para sa mission na ito. Okay? Sa susunod na Martes po, magkikita po tayo uli sa Biblical Spirituality Weekly. No? Sige po. Ngayon po, pagkaloob natin ng pagbabasbas sa ating lahat, no? Sumain nyo ang Panginoon. At sumain. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagninilay at pagsasalo sa salita ng Diyos, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Hesukristo. Salamat sa Diyos. Bye-bye po. Maraming salamat po mga kapatid. See you next week. See you Thank you po.